Exploring Cuyisan Mall and Hotel Plaza. So, bakit ganito na siya ngayon? After 20 years since nagpunta ako sa mall na to, napansin ko talaga yung laki ng pagbabago. Kaya tara, let's explore Cuyisan Mall. Punta ako sa dump site doon sa Erisan pero naisip ko, what if mag-drop by muna ako sa Cuyisan para tignan ko kung ano yung mga pagbabago ngayon. Kaya dito ako sumakay, 15 pesos po yung pamasahe. Na-curious ako kung ano na nga ba ang meron sa Cuyisan Mall and Hotel Plaza na to. Kaya mag-short quick visit lang tayo ngayon ha. Maganda pa rin naman at maayos yung exterior ng mall na to. Pero syempre, I am sure may restrictions na siya sa loob kaya careful lang tayo sa pag-e-explore. Dumiretso na ako doon sa may entrance, I think papunta doon sa hotel para tanungin kung saan papunta doon sa car parking area. So, tinanong ko yung guard kung saan ako pwedeng pumasok. Sabi niya sa kabila at off limits daw dito sa entrance. Na-inform naman ako na may private school sa loob. So, ang pwede lang pumasok ay yung mga estudyante, yung mga employees, tapos yung mga guests if ever meron. So, pumunta na ako sa ibang entrance. Habang papunta ako sa kabilang entrance ay nadaanan ko itong Pure Gold. So, buhay pa pala ang Pure Gold dito, no? And I think very loyal talaga sila na tenant ng Cuyisan Hotel Mall and Plaza, o di ba? Paglagpas ko sa Pure Gold Supermarket ay napansin ko na may mga bagong stalls na mga kainan, mga chibugan. So, ayan yung itsura niya. Siguro mga 5 stalls ito. So, pwede kang mag-snack or tumambay ng konti dito. So, malapit na tayo sa may isang entrance papunta doon sa dating canteen, tsaka yung entrance din pababa doon sa may parking area. I think ito yung pangalan ng private school, Baguio Multicultural Institute. So, yan yung floor plan nila and hindi na talaga siya mall. So, sinabi ko yung guard if ever pwede makiihi and dadaanan natin yung former canteen, pumayag naman siya and it's okay. Naalala ko pala, kakapasa ko lang ng board exam, wala kaming mapuntahan na trabaho at magbabayad ka pa kapag mag-duty ka pa sa hospital. Kaya naging English teacher ako at ang isa pang naging assignment ko ay napunta ako dito sa Cuyisan. So, nung Korean school pa ang tenant ng hotel na to, kaya off limits yung second floor if I'm not mistaken ha. Dati-dati, ang daming tao dito tapos ang daming stalls kasi nga food court ito dati. And nung nagre-review kami, nung college, dito kami kumakain. And marami kang pagpipilian talaga ng pagkain dito. Ang nasa isip ko nga dati baka merong naka-open dito na snack house para makapag-order, makapag-snack kasi medyo nagugutom na rin ako. Pero sa ngayon, naiihi muna ako. Ay, sa wakas. Iba talaga ang feeling kapag inilabas mo yung punong-punong pantog mo. So anyway, okay din naman pa rin yung CR nila. So it's time na daanan ulit natin etong kanilang food court. Habang dumadaan ako dito sa dating food court ay nag-flashback talaga yung memories mo with your classmates, mga ganon. And then, naalala ko, meron din palang Cindy's dito. Nagpaalam nga pala ako sa guard kung baka pwede ako mag-inquire sa LBC sa baba. So, pumayag naman siya and sandali lang naman ako doon sa may parking area. So, dali-dali na nga akong bumaba and napansin ko na empty space din. Eto, so may establishment dito dati, hindi ko lang maalala kung ano. So, papunta na tayo sa parking area. So, hindi ko alam kung bukas yung LBC na yon. Tatanungin ko na lang yung mga empleyado na nandun. So ayun na nga, nagpunta ako, sinilip ko yung LBC na mukhang bagsakan ng parcel and mukhang ibang LBC nga yung napuntahan ko kasi sabi ng empleyado, ibang LBC yung napuntahan ko. So since nandito din lang naman tayo sa parking area, papakita ko sa inyo yung itsura ng parking area ng Cuyisan and same din naman siya. Halos walang nagbago and operational pa rin naman siya. And may mga designated areas na magpapark yung mga empleyado dito. Sinilip nga pala natin etong likod ng Cuyisan and dito ay yung San Luis Village. So correct me if I'm wrong, basta San Luis to. And then kapag bababa ka pa, papunta na yan sa Nangalisan Asin, sa may hot springs. So dito yung entrance and naglalakihan yung mga bahay, di ba? So ganyan siya. Yung mga nagsisigawan kanina ay yung mga empleyado. Siguro nag-good time lang sila. Pero anyway, akyat na ako sa taas.
So ayun na nga, in-update ko si Kuya Guard na ibang LBC pala yung napuntahan ko. So anyway, nagpasalamat ako sa kanya kasi pinayagan naman niya ako and especially umihi din ako doon sa may food court. Nabanggit din pala ni Kuya Guard na bawal nang pumasok sa taas yung dating mall kasi private school na siya. Kaya may mga estudyante sa taas na I think naka-board sila doon. So off limits talaga sa mga outsiders. So talagang no entry siya and parang private na siya as compared noon na public. Eto nga din pala yung isang entrance papunta sa parking area. So makikita nyo, andyan yung guard doon sa may left. So hindi ko na siya finocus and may tindahan ng buko pala dito. Sa totoo lang, na-miss ko itong Kuyisan Mall and Hotel Plaza. And napaka-nostalgic kasi nag-flashback yung mga memories ko, lalo na nung college kasi ito yung area kung saan kami nagre-review every weekend nung college in preparation sa board exam. So, ang dami talagang naiwan na alaala na memories para sa akin dito sa mall na to, na ngayon, iba na siya. So, hindi na ako matutuloy sa dump site kasi wala yung parcel. Iba yung LBC na napuntahan ko. Kaya bago umulan, mag-abang na tayo ng bus o kaya jeep. Kasi baka maabutan na tayo ng ulan. Meron ding isang pagbabago yung transportation. So napansin ko, wala na masyadong jeep and puro bus na lang kapag pupunta ka sa Irisan, vice versa papunta sa town. So finally, andito na tayo sa my town at binaba ako sa harapan ng Insular Life and naglalakad ako ngayon papunta sa harap ng City Hall. So, you can also request kung ano yung mga next na lugar na puntahan natin and pakita ko sa inyo yung current na situation or kalagayan nila katulad sa Kuyisan Mall and Hotel Plaza. So, hanggang sa muli, thank you and bye-bye.